Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera, pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan. Yung pangtawid. So meron, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pantawid. Idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila. Kasi kanila yan. Yung pera na yan, inyo yan. Kaya lang, hindi ko man maibabigay lahat unevenly. Kaya kami na sa gobyerno ang distribute pati to determine how much. Wag kayong do not entertain doubts about dishonesty and corruption. Hindi panahon na yan ngayon. Not this time, ako mismo nagsasabi. Kasi yung iba, nagdi-distribute, kinakating. Instead of 7, gawain yung 5 doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Sino at paano makuha po yung tulong ng gobyerno? They're identifying the money. So any time now, we're expecting na sabihan na ready na yung programa at yung pera at i-deliver na sa mga bahay. In the meantime, ang frontliners pa rin sa pagbibigay po ng relief is still the LGUs. Remember, pag sinabi kong lahat, these are the families na nangangailangan. Hindi kasama dito po ang nasa formal sector o po yung medyo mga may kaya that can take care of themselves. Ito, si Pao de los Santos, relief goods daw may pinipili, cash pa kaya? Well, that's why we're preparing for 18 million people and that's why po, pag hinouse to house po, 5 ang rep. No? May police, may homeowners association, may congressional rep, may barangay, meron pong taga-munisipyo o city hall. Pag namili pa, ewan ko na po, di ba? So I understand the distrust, I understand na sometimes nagkakamali din. If you have almost 25 million Filipino families or 24 million plus, no? The 6.6 million po dyan ay nasa formal sector. Ibig po sabihin yan yung may trabaho, nagbabayad po ng personal or business na income tax, may SSS po yan, may GSIS. So, unang-una po, you're not supposed to lay off people, no? So, may sweldo pa rin dapat and may mga savings din yan. So, iba ang programa sa kanila and we're working with the companies at papasok dyan mamaya yung economic stimulus plan para dyan. Pero paano po yung part po ng ekonomiya na either self-employed, walang trabaho, or no work, no pay, no? So, 18 million Filipinos dito po papasok. 18 million Filipino families po. 18 million Filipino families, no? So, sa 4.4 million families that napapaloob sa unconditional cash transfer, conditional cash transfer, wala pong problema kasi itatop up lang yan, no? O kumbaga sa cellphone, ilo-load lang. So, yung 5 to 8,000 pesos po, idadagdag sa present manner ng distribution dun sa 4.4 million families na under conditional cash transfer. So dun po sa 13.6 million na hindi under conditional cash transfer, maraming question dyan kung paano ipaabot sa kanila. So ang sinuggest po namin ay house to house, isa-isahin. Bakit po? Kasi traditionally, paano ba nag-ano ng relief? Bibigyan mo ng stub o ng papel, di ba? Na may number o may pangalan yung pamilya. And then ipatatawag sa isang public place na gym at dun i-distribute, no? So in the traditional way, unang-una, it may malalaking crowd.
And naka-community quarantine nga tayo eh. So the less people na magkita-kita and kung pwede nga walang bagong tao pumasok sa mga barangay, the better for the health situation. So ibabalanse natin both the health situation and the challenges to keep us healthy by quarantine, and ibabalanse natin din yung economic relief na kailangan para may makain naman ang mga tao at may pambili ng gamot, no? A few moments later. Fake news po. Ito po yung totoo. Hindi lahat mabibigyan. Magandang gabi po mga ka-live. Kasalukuyan kung katatapos ng pagkaka-review ko dito sa MOA na ginawa ng DSWD para sa Social Amelioration Program. Ito po, totoo na to. Yung mga nalathala, binalita, inlagay mismo ng DSWD National, fake news po. Ito po yung totoo. Hindi lahat mabibigyan. Kaya tapos na naman tayo rito sa nangyari na ito. Kaya lang wala tayong magagawa. Programa to ng pamahalaan. Dapat nating sundin, ipatupad. Kaya ito po ang malinaw. Kaya po ako nagpagawa ng 40% sa inyo, yun po yung gagamitin natin doon sa mga bibigyan ng munisipyo at ng kapitolyo. Kaya po, kabilin-bilin ako sa inyo, poorest of the poor, piliin nyo na para doon sa 40%. Ngayon, pwede rin pong doon tayo manguha dito sa masasama sa programa, provided na madodouble check namin. Dahil lahat po ng data ng munisipyo, pinapais ko na, pati yung data nyo, na sa ganoon mabuo na natin itong sasubmit natin dito sa DSWD. Binigyan na po ako ng authority ng Sangguniang Bayan kanina nung magsesyon sila para permahan itong MOA na kung saan i-implementa yung Social Amelioration Program. Ito po nakakalungkot. Nabalita sa TV, nagbabaw nga si Senator Cayetano na lahat makakakuha. Mali po. Ito po ang totoo. Sa 110 milyong Pilipino, 18 milyon lang ang pwedeng bigyan. Kaya po malinaw to, ito na, nakapapel na, at ito po talaga ang ating gagawin. Kaya doon sa 40% na ginawa ninyo, na ngayon sinasabi na hindi pala iyon ang poorest of the poor na 40% namin, i-ayos na po hanggang bukas kailangan ko, at kailangan ng telephone number. Dahil ang gagamitin para doon sa cash, sa pagbibigay ng cash, mag-usap ka ni Congressman kanina, it's either GCash or hindi ko alam kung paano. Pero kailangan ng telephone number para doon ko kontakin kung paano magiging sistema ng pagbibigay. Kaya kailangan po yung telephone number. Pero wag po nating asahan na yung lahat ng 40% na bibigay ninyo ay magkakaroon. Pero asahan po ninyo, lahat ng 40% na ibibigay ninyo, yun ang masusustinihan natin nung pagkain. Malinaw po ito. Kaya kung meron kayong baguhin nyo na, meron kayo hanggang bukas. Dahil kailangan po namin yung data nyo, lahat ng data ng munisipyo, kinolate na namin, pati yung mga 4-piece, yung mapapalad na 4-piece na talagang panay kasama. Kaya pwedeng yun sa lista nyo, may 4-piece doon, kaya i-screenin po natin lahat. Kaya walang madodoble at talagang dapat na mapunta lamang doon sa karapat dapat na mabigyan. Malinaw na po ito. Kaya fake news lahat yung napagbabasa kahapon. Kaya yung pinagbebili nga yung nagbebenta na po, yung form na dinownload na, binebenta na ng 10 piso raw isa, hindi po yun yung gagamitin. Magbababa po ng form yung DSWD, may barcode. Yun lang po ang siguradong magpipill up doon sa data na ibibigay natin. Kaya kailangan po namin yung 40% ninyo
para ma-check namin kung talaga masasama lahat at hindi ko po masisiguro kung yung 40% na ibibigay ninyo ay masasama doon sa Social Amelioration Program. Malinaw na po ito. May papel na, may MOA na. Ito nga, pinag-aralan kong maigi. Kinonsulta ko si Attorney Fike na kasi kung po ito, talagang dokumentong dapat pag-aralan at tayo po ang magpapatupad at tayo po ang mananagot na naman. Tingnan nyo, basta sa pananagutan atin, anak ng tipaklong para tayo mga pansimbag sa ginagawa nila. Sila mismo doon sa department, hindi na magkasundo-sundo. Kaya sabi ko nga, nanunungkulan tayo, gawin natin yung sinumpaang katungkulan para maprotektahan natin yung ating mamamayan. Pero di ba nasabi naman per household yan, di ba? Ano yung per household? Hindi. Yung pinaka-meaning ng per household. Ano yung ibig sabihin ng per household? Yun nga, kada bahay, kada pamilya, gano'n sinasabi. O, kada pamilya nga. Na? Uy, paano Ba't umalis? Kinakausap ko kayo eh. Sabi ko, okay na si Kapitan yung sinabi mo. Hindi dapat gano'n. Di ba? Kasi alam yung sagot dyan. Hindi nga. Kaya nga sasabihin nyo sa amin yung ibig nyo sabihin. Kung ano sinabi sa inyo nung kapitan. Para tapos mas maintindihan. Ganito lang, napakasimple lang. Ah, sige. Ganito ang sinabi ng Kapitan. Sa 6,500, tatlo yung maghati-hati. Tatlong? Anong tatlo? Tatlong person. Tatlong tao sa isang bahay. Di ba dapat? Ay, hindi siya ganon. Hindi, what I mean, kapag tatlo ang pamilya sa isang bahay, Okay na lang. Si Kapitan lang kausapin. hindi, tanong ko lang. Alam mo pa ka na Proclida? Hindi, tanong ko lang. Pag tatlong pamilya ba sa isang bahay, dapat maghati-hati pa ba sa isang ano? Yung purok, Jerry na lang, para yung purok po natin. Oh, sige. Mas maganda at least. Kasi para mas maintindihan namin, wala naman kaming ano doon. Oo, sige po, sandali lang po. Ah, sige. lang namin. Ang dali lang po. Hindi, naiintindihan ko kayo. Siyempre, sinabi sa inyo ng kapitan, di ba? Sasabihin nyo sa amin. So, kami naman, makikinig kami sa inyo. Kung ano yung naririnig namin sa balita, yung mga sinasabi ni Alan ba yun? Alan Peter Cayetano? Hindi siya totoo. Dahil hindi siya yung mahawak ng ano sa... Hindi siya totoo yung sinabi ni Sir Alan. Okay, Hindi lahat sige. na nababalitaan sa TV is totoo. That is... Pero yung sinabi ni Sir Alan Cayetano, That hindi is totoo. political career. Pero yung sinabi ni Sir Alan Cayetano, hindi totoo. Okay, sige, naiintindihan ko. What I mean to say, we are the public official. Alam natin kung ano yung kalakaran nila. Nagpapalathala sila ng balita ng dito para umangat yung pangalan nila. Pero that not it the truth. Okay, sige. Ayun na no. Kapag Ayun na. ano lang yan, pamilya, tatay mo, bibigyan ka ng responsibilidad, totoo yun. Okay, Pero sige. during the political career, hindi totoo yun. Okay, sige. Hindi lahat ng nasa TV totoo. Okay, sige. Pwede nilang baguhin yun kasi sinabi lang nila yun. Ganun lang yun. Okay, sige. Thank you. And then, inaano ko lang naman yung side ko para at least magkaintindihan tayo, di ba? Pero yung... Wag tayo mag-ganun, baka mamaya magalit kayo sa amin. Sinasabi ko lang yung side namin. Kaso nga lang, pinipilit mo pa rin yun sa'yo. Pinapaliwanag ko, ang ibig sabihin, kung ano sinabi sa inyo ng kapitan, sabihin sa amin Pinapaliwanag ng mo. maayos. Yun nga. Tapos, Ganun nga lang yung sinabi sa amin, napakasimple. Anong sinabi ko sa'yo? Kung sabi mo yung kapitan, yun lang ang kaya sabi nga, sa amin. tinatanong ko ano ba ibig sabihin ng per household na sinasabi nyo. Siya nga ang kausapin mo, di ba?